Hi guys! Welcome back to my channel! Alright, maganda po ang topic natin ngayon. Always maganda! Siyempre, walang pangit dito. Okay, ang pag-uusapan po natin sa mga long-term investor. Ano po ba mas maganda? Pag-ibig MP2 o REIT? Kasi guys, parehas po ito kasing magandang investment. Napaka-solid po nito pareho. Yung MP2 is backed by the government. Ang REIT naman po is backed by properties. Napakaganda pong pareho. Solid na solid para kang nakasandal sa pader. Okay, pag-usapan po natin, no? So long term po pag-uusapan natin, 40 years po ang i-compare po natin, ipo-project po natin, no? At i-assume po natin 12,000 per year or 1,000 per month ang ihuhulog po ninyo, no? Parang ganun po, no? Every year nag-invest tayo ng 12,000 every years hanggang umabot tayo ng 40 years. Alin ang mas maganda? Actually guys, na-record ko po ito last month po ni-record ko po ito. Kaya lang nung chinek ko po yung yung computation, hindi po ako masaya kasi napansin ko po may error and hindi ko po ma-solve po yung math niya. Kaya ang ginawa ko po, nagsulat na lang po ako ng program, nag-code na lang po ako kasi developer din naman po ako. At ngayon po, masaya na po ako sa projection ko, kaya i-share ko na po ulit sa inyo ang result. Ayan, so Pag-ibig MP2, ito po ang mga dividend rate na nangyari for the past 10 years ya ba to? O 12 years, parang ganyan po, no? Nung araw, medyo mababa po eh. Nung araw, 10 years ago, pumapalo na ng 4-5%. Pero lately po, ang ganda-ganda po na nangyayari po sa kanila, no? 6-7-8. At saka nagbabasa-basa po ako ng balita lately daw ng Pag-ibig MP2. Ang gaganda po na nangyayari sa Pag-ibig MP2. So, very good po, no? Pero i-assume na lang po natin, no? Kunin na lang po natin sa 6%, no? Kasi para naglalaro ito between 5 and 8%, kunin na lang po natin sa bandang gitna sa 6%. Ang medyo realistic po na return po ng Pag-ibig MP2, no? Ngayon pasok po tayo sa REIT. Sa REIT po, no? Depende po sa market condition. Guys, wag po tayo masyadong masasanay sa valuation po ngayon kasi lahat po mura po ngayon. Pero I really kaya ngayon po, no, nakakakuha tayo ng mga 7%, 6%, 7%. Pero ako po naniniwala po ako once na pumasok na po tayo sa regular, sa normal na market condition or sa bull run na sinasabi po nila, baka po pumalo lang po ito ng mga 3% kasi magmamahal po, no? So i-assume po natin na 3 to 4% lang po yan, yung normal eh. So siguro sabihin na natin naglalaro po talaga ang yield po niyan between 3 and 7%, no, annually, no? Ayan, and then ang maganda po kasi sa mga REIT po, no, kasi every year po pwede po kasi sila magtaas ng rental income. And ano pa po ba? Hindi lang po rental income, no? Pag nag-i-inject po sila ng bagong property, nag-a-asset for share swap, na-discuss ko na po ito before, no? Nagiging accretive po ito. Nakakabuti po, no? Tumataas po yung FFO per share. At pag tumataas po yung FFO per share, malamang po, tataas din po ang dividends natin annually. So, i-assume na po natin na tataas ang dividends natin every year from the range of 3 to 7%, no? Kasi po, yun nga, under the law, pwede naman po tayo magtaas ng rent natin every year, parang ganun po, no? So assume natin na kaya po nating itaas between 3 and 7%, no? Ayan. And assumption lang po para hindi po ako masiraan ng ulo, no, sa pagko-compute po, no? Na assume ko lang po dito pwedeng bumili ng fractional shares, no po? Okay, para simplified lang po. Well, anyways, unahin po muna natin sa 1 year comparison. Isang taon lang po, no? Okay. So, 1 year ka lang nag-invest, 12,000. Of course, ang Pag-ibig MP2, 12,720 kung 6%, no? Simple multiplication lang po, times 1.06 lang po. 12,720 si Pag-ibig MP2, 1 year na investment, no? Ayan, sa REIT, i-assume po natin, no? Tatlong assumption po ibibigay ko sa inyo. 3% yung dividend yield at nag-i-increase ng 3% yung dividends every year, no? So, 12,360 kung 3%, okay? Now, kung 4% naman po ang dividend yield at tumataas ang dividend natin ng 4% year over year, 12,480. Okay? Ayan. Sa 5% na yield, 5% ng increase ng dividends, 12,600. In all these cases po, talo po ang REIT, no? Kasi in 1 year, talagang panalo po ang MP2 kasi po
6% siya nag-umpisa eh. Yung tatlong assumption po natin, 3, 4, 5. Lugi po talaga sila kaya hindi po sila makakahabol po dyan. Panalo po ang MP2 pag 1 year ang pinag-uusapan. Ngayon pasok tayo sa 5 years. Same scenario rin po, no? Total deposit na po natin, 5 years times 12,000 per year, 60,000 na po ang deposit natin, no? Okay, pag-ibig MP2 po, pag pinroject po natin yan, 71,700 kung 6% ang annual na dividends at compounded po, no? Kino-compound po natin po yan, nire-reinvest po, no? Alright, 71,700. Ngayon, balik po tayo ulit sa 3% yield, 3% dividend increase. Okay, 69,674. Panalo pa rin po si Pag-ibig MP2 kung 3%, no? Sa 4% naman po, ayan na po, no? Medyo lumamang na po ng konti ang REIT po, no? Kasi dito 71,700 eh. Dito po 73,000 na po mahigit. Ayan. Yun po talaga ang power, ang lakas po na ang dividends mo nag-i-increase. Kasi po kahit po lamang si MP2 na nag-umpisa sa 6%, kaya lang pag hindi po kasi tumataas ang dividends mo, no? Naiiwan po siya. Pwede, may possibility maiwan po talaga po siya. Kaya lumalabang na po dito ang REIT, no? In just 5 years, lumamang na po siya ng konti. Ngayon, kung 5% ang yield at 5% ang dividend increase, 76,000 mahigit. Almost 77,000, no? So, ang winner, medyo ang clear pa rin po ng konti, pero REIT is getting better, no? Parang better na po si REIT. Okay, pasok na po tayo sa 10 years comparison. Pag-ibig MP2, no? 10 years times 12,000, 120,000 ang total deposit, no? So, Pag-ibig MP2, yung 120,000 mo magiging 167,000. Very good. Okay, maganda-ganda po ang tinubo, no? Nasa 47,000, no? Ngayon yung REIT na 3%, no? 3% yield, 3% dividend increase, medyo naiiwan pa rin po at 162,000. Ayan, 167 versus 162. Kasi nga lugi-lugi po, ang layo eh. Ang layo ng ng agwat eh. Parang hindi pa rin niya kayang habulin eh. Yung initial na lamang ni Pag-ibig MP2 na 6% eh, dito 3%. Matagal-tagal po itong habulin. 162,000, no? Kung 4% for yield, 4% dividend increase, 180,000. Malaki na po ang lamang, no? Kung 4% na po tayo, no? Ang yield po natin. Okay. And kung 5% ang yield, 5% ang dividend increase, 200,000 na po. Ayan po. So winner, parang lamang na po si REIT. Medyo lumalaki na po ang lamang po niya pag 10 years ang pinag-uusapan. Now, pasok na po tayo sa main event, 40 years comparison sa mga tao po, no, na halimbawa 20 years old ka, pagka-graduate mo, nag-invest ka na kagad at after 40 years, no, pagka senior citizen mo, magkano na ang pera mo? Ayan, yung mga usual scenario po na para sa mga bata, para sa mga Gen Z po dyan, tulad ko. Ay, Gen Z pa rin po ako. Okay, sa puso at isipan, Gen Z po ako. Alright! Total deposit, 40 years times 12,400, 80,000 ang dineposit po natin. Okay, sa Pag-ibig MP2, yung 80,000 mo na dineposit, 40 years magiging almost 2 million, 1.97 million. Panalo. Yehey! Ngayon, eto na, pasok na tayo sa REIT, no? Yung 3% yield at 3% na dividend increase, hindi pa rin siya nakahabol, guys eh. 1.91 million. Pero guys, hindi na po ganun kalayo. Ang lapit pa rin. Ang lapit po niyan. Ang ganda na po niyan. 1.91 M. Halos kapantay na po niya yung 6%. Halos nahabol na po niya. Kaya lang kulang pa ng konti. Siguro kailangan natin i-project pa to ng 50-60 years bago malagpasan niya eh. Hindi niya talaga kayang habulin yung lamang na na nung nauna kasi yung 6%. Malaki kasi yung 6% versus 3% eh, no? Pero pasukin na po natin yung 4% yield na nag-i-increase yung dividend natin ng 4% year after year, 3.2 million. Now guys, malaki na po lamang ito kumpara po sa 1.97 million. Naging 3.2 million. Ang ganda na pong return po nito. Malaki na po ang lamang sa MP2. Okay, ngayon sa 5% yield, 5%
5% na nag-i-increase yung dividends natin year after year, 5.58 million po. Ayan. So ang conclusion, para po sa akin parang winner na po si REIT eh. Kasi parang napaka unusual naman po na for 40 years nakapako tayo sa 3% at nag-i-increase lang ang dividends natin ng 3% year after year. Parang napaka unusual po no? Para po sa akin, ang reasonable po talaga dito, no? In the long run, ang reasonable po dito 4%. 4% po ang dividend yield po na nakukuha natin. Siguro ito po ang reasonable. And kayang i-increase ng management no yung dividend natin by 4% year after year by way of increasing the rental income, mga ganyan sa mga kontrata na negotiate po nila, nag-i-increase ng 4% no, at yung mga pag-inject po nila. So naniniwala po ako no, pero kayo po paki-comment niyo po kung ito yung realistic po natin no. Pero kung 4% no ang i-compare po natin, so 1.97 million versus 3.2 million, of course, ang pipiliin po natin ay si REIT. Ayan. So ito lang naman po, no? Ang paglalaro po natin sa numbers. Additional note lang po, ang isang bagay na hindi ko po nagugustuhan sa MP2 po kasi, under yung current rules po kasi nila, medyo inconvenient po kasi every 5 years kailangan mong ilabas, kasi pag hindi mo nilabas babagsak yung yung dividend yield mo to regular savings, and kung 7 years hindi mo siya nailabas, walang dividend. So kailangan every 5 years nilalabas mo tapos ipapasok mo ulit. Medyo inconvenient lang po ng konti. Sana baguhin nila yung rules na to para pwede na lang iiwan sa Pag-ibig MP2 indefinitely hanggang mag-retire ka na, para medyo convenient na mo para sa atin. Kasi doon sa SSS na Wiz Plus ba yun o Wiz Plus 2, parang gano'n. Doon hindi mo kailangan yatang ilabas no? Dire-diretso lang po siya nagko-compound. So para po sa akin, parang winner po si REIT. Ayan. So inulit ko lang po ito kasi yung unang computation ko, masyadong lumipad po yung REIT. Parang hindi po tama. Kaya po kinode ko lang po ito. Pinrogram ko na lang po yung projection ko po. At ito po yung lumabas na numero. No? 1.97 million versus 3.2 million. Medyo makatotohanan po. No? Ayan. So disclaimer lang po. No? Ako po isang hobbyist, amateur investor lang po ako. No? Do your own research bago kayo gumawa ng any investing decision. Okay, this is just for general education and entertainment. Siyempre, gwapong-gwapo ang host ninyo. Entertain kayo pag gwapo no? Alright, salamat po sa support ninyo. Please like, subscribe, share, hit the notification bell at mag-comment lang po kayo. Salamat po lagi sa support. God bless po sa inyo. Good night, good morning. Bye-bye!